Joey. Good morning, Hello, Ma'am good Sharon. morning. Ay, partner, mula sa MMDA, puntahan naman natin ang Maynilad. Nako! Makinig po ang mga customer ng Maynilad. Baka po meron kayong mga katanungan at concerns. Sasagutin po yan ng head ng Water Supply Operations ng Maynilad, si Engineer Ronald Padua. Beshi ko to eh. Engineer Ronald, good morning po sa inyo. Good morning, engineer. Magandang umaga po, Doris. Magandang umaga, Christian, sa inyong mga tagapakinig. Opo, opo. Unang-una, nagpapasalamat kami at kayo po ay nagpaunlak ng interview na to dahil ang dami na po nagtatanong tungkol po sa Maynilad. Hindi nga nagtatanong engineer. Alam ko na alam ng Maynilad na ang dami na nagrereklamo. Ngayon, ang katanungan ng lahat, kailan babalik yung normal na supply ng tubig doon sa Parañaque, Muntinlupa, Cavite ba? Kasama kayo? Yes. Oh, Las Piñas. Yan po mga lugar na yan kasi almost 3 weeks na po. Una po sa lahat, naintindihan po namin yung concern ng aming mga customers na naapektuhan itong kondisyon ng aming planta doon sa Muntinlupa. Umingi po kami ng paumanhin dito. At sa ngayon po, nakikita po namin na unti-unti na pong gumaganda yung kondisyon nung kalidad ng raw water natin sa Laguna Lake, and at the same time ay umepekto na rin po yung mga continuous cleaning na ginagawa namin sa aming mga filter sa loob ng planta. Kaya tinaasahan namin sa mga susunod na araw ay kung hindi man tuluyang mawala yung interruption, ay umiiksi na po yung mga oras na kakaroon ng interruption schedules ng mga naapektuhang customers. Opo, opo. Engineer, kahapon nga sinabi ko nung ako ay halos bumula na ang bibig ko, kakareklamo. Last year, wala naman tayong ganyan eh. Bakit po ngayon meron? Tama po. Actually, di ba, sabi po namin nung mga nakaraang taon, palagi po tayo naapektuhan nung tinatawag na Amihan season dito sa Laguna Lake. And since nung latter part po ng 2023, parte po ng aming intervention program para po hindi tayo naapektuhan dito, ay nag-energize po kami ng pangatlong planta dun sa Muntinlupa para po nagkakaroon ng tinatawag na redundancy, para in case pumangit yung tubig, yung kalidad ng tubig dun sa Laguna Lake, ay meron po tayong ibang planta na pwedeng sumalo. So ito po yung naging dahilan kung bakit last year kahit may amihan tayo ay wala pong nagkaroon ng interruption dun sa ating mga customers dun sa nabanggit na mga syudad. Opo. Nagkataon lamang po this year na mas higit na naging malakas yung hangin dun sa Laguna Lake papunta po doon sa aming planta na nag-scar nga po ng mga siltation doon. Kailangan po namin lang na siguruhin na compliant pa rin po kami dito sa Philippine National Standards for Drinking Water. Kaya kailangan din namin unti-unting bawasan yung produksyon na para po masiguro pa rin po namin na drinkable po yung nilalabas ng aming mga planta ngayong panahon na to. Ay, nung isang araw, engineer, nung nagkuha ko ng tubig para sa pichel namin, kulay brown ang lumabas. Yung mga ganyang pagkakataon, yung mga isolated cases po na mga ganyan ay nangyayari po pagka po nagkakaroon ng pagkawala ng tubig na dumadaloy doon sa aming mga tubo. So in your case po siguro yung time na nagkaroon ng interrupted hour doon sa araw na yon, posible po na pagdating po ng yung bagong pagdaloy ng tubig sa tubo na yon ay nagkakaroon po ng pagbulabog doon sa mga tubo. Kaya po napapansin ninyo sa unang pagbukas ninyo ng gripo ay medyo malabo siya. So kaya po ang advice po namin sa aming mga customers at pakiusap ay sa unang bugso po ng tubig ay i-flash lang muna ng kaunti. Bahagya yung inyong mga tubig. And at the same time naman po si Maynilad, pagka po nag-energize po ay talaga pong meron din po kami tinatawag na flashing activities to sa mga pipelines para mas mabilis pong mawala itong paglabo na ito. Panandali ang paglabo na ito. Ang tanong po ng mga customer, Engineer Ronald, hanggang kailan po yung mahinang supply? Mayroon po ba tayong timeline para ma-address at talagang makabalik po doon sa dati po, yung normal po na buga ng mga tubig sa mga gripo nila? Yep. Sa ngayon po, nakikita namin sa mga susunod na araw pa, kung hindi man po tuluyang mawala ito, ay unti-unting may iiksi na lamang po yung interruption hours. Dahil nga po dun sa nakikita namin at na-forecast namin na paghina na rin nung pagganda na rin ng kalidad ng
ng raw water natin sa Laguna Lake. And at the same time, patapos na rin naman po yung aming mga paglilinis, yung mga thorough cleaning po namin doon sa aming mga filters, using po yung mga chemical para po mas mapabilis yung pag-recover ng aming planta at maibalik na po yung normal production doon sa ating mga customers. Opo. So babalik po ulit doon, partner, babalik po doon, engineer, sa punto na wala na ulit mga interruption. Wala na Yan. po ulit mga tigil, yung mag-aantay na naman po ng matagal at may schedule na hihintayin yung mga customer po ng Maynilad. Minsan 10 Tama. hours eh. Tama po kayo. And then at the same time po, because of the experience po ngayong yung amihan period ay may mga nakalatag pa rin po ng mga bagong proyekto at pagpapaigting doon sa treatment process namin doon sa aming mga planta sa Muntinlupa para po mas maiwasan pa rin po yung sitwasyon ngayon Opo. sa mga susunod po ng mga amihan. Pero alam mo, engineer, ang daming nangangamba. Kasi wala pa man din daw ang summer, ay ganito na ang sitwasyon natin. Paano pa raw pagka andyan dyan na talaga yung tagtuyot, baka lalong mas matindi ang ang ating bakbakan tungkol sa supply ng tubig. Iba naman po yung sitwasyon, yung impact ng summer. Yung una-una po yung Laguna Lake po, ang storage capacity niya ay mas higit na malaki. Konti lang po yung kinukuha ng mga treatment plant ng Maynila dito at wala pong threat for yung impact po ng summer months sa Laguna Lake. Hey, harinawa po. Harinawa. Potentially Oo. po. Potentially, kung sa ngayon naman, maganda naman ang yung pagpaprepara natin doon sa level natin sa ANGAT sa pakikipagtulungan po ng MWRB tsaka ng ANGAT ng MWSS at tsaka ng NIA at lahat ng stakeholders ng ANGAT. Naiprepara naman po natin yung ANGAT dam level para po meron po tayong enough na supply pagdating po ng summer ngayong taon. Oo. Okay, At saka laging nakaantabay naman po attorney tuloy, engineer, yung inyong mga water tanks, ano po, kung sakali na magkaroon na naman ng aberya. Tama po, yan naman po palagi pong naka-standby sa aming mga facilities just in case po may mga biglaang pagkaantala ng supply ng aming supply sa aming mga customers. So ito po na may dinideploy po namin agad. Okay Right. po. Engineer, maraming salamat. We hope na makausap ulit kayo next time para masagot din natin yung tanong po ng publiko ng mga customers po ng Daming Maynilad. tanong sa kanila Opo. Salamat, engineer. Sumasagot naman sila, infer. Yes. Sumasagot naman ng Maynilad. Maraming salamat, Salamat, engineer. Maraming po salamat sa pagkakataon. Thank you. Si Engineer Ronald Padua, ang head ng Water Supply Operations ng Maynilad. Baka sa mga susunod na araw, partner, mag-guest ulit natin si Engineer Ronald para masagot yung concerns ng mga kababayan natin. Kasi I'm pretty sure marami pong gustong magtanong at mabigyang linaw yung kanilang mga concerns sa Maynilad. Sa Facebook page nila, talagang pinuputakte sila ng mga tanong, reklamo, yung mga ano ba daw ang abiso. In fair, sabi ko nga, meron naman. Ayun pala, hindi ko nasabi kay engineer. Meron kasi sila mga advisory na madaling araw. Parang okay. magkakaroon tayo ng water interruption mamaya. Hindi late nang nalalaman ng tao. Oo, Sige, sa mga susunod pong pagkakataon, makakausap ulit natin ang Maynilad. Punta kayo doon sa kanilang Social media pages. Social media pages, doon kayo magsabi kung ano yung hindi naman reklamo. Yan, kagaya noon, kailan ba maglalabas Hinaing ng, lang. ng mga advisory. Dapat yun, ang tawag to, regular. Regular at Kung sakaling- timely. Oo, Yes, oo. hanggat maaga po para